Hello everyone! So ngayong araw nga ay gagawa ako ng kimchi. Dahil madalas ko itong napapanood dito sa social media kaya naman nag-crave ako bigla. So ayan, meron na tayo ditong ingredients. Kompleto na tayo. Ayan guys, meron tayo ditong mga gulay na gagamitin para sa ating kimchi. At saka dumating na rin yung in-order ko na food processor. Food processor ba tawag dyan? Basta yun na yun yung parang pangtunaw, eme. So, ayan nga guys, matapos kong tanggalin yung mga bulok na dito sa ating cabbage, ayan, hiniwa ko na siya para matanggal itong nasa gitna dahil hindi naman natin yan kailangan. So, ayan, pagkatapos niyan guys ay huhugasan natin siya at ibababad sa asin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin. So, ngayon, tanggalan muna natin siya ng mga hindi dapat isabay. Ano daw? So, ayan, pangalawang cabbage na itong ating nililinisan. Hiniwa ko lang ulit yan at saka tinanggal yung matigas na parte niya. At pagkatapos niyan, ayan, hinugasan ko na siya. Isa-isa ko yan hinugasan guys. Minake sure ko talaga na malinis yan. Ayan. At nakita nyo naman, medyo fresh pa ang ating cabbage. Chinese cabbage nga pala yan guys. At yan ang gagamitin natin sa ating kimchi. So ayan. Medyo marami-rami siya. Nakakapagod hugasan pero okay lang, carry lang kasi ginusto natin yan eh. Charot. Ginusto nating mapagod, 'di ba? Pwede naman sanang bumili online or sa mga Korean shop pero mas pinili kong gumawa kasi syempre na-amaze ako sa paggagawa ng kimchi. Kaya gusto ko siyang i-try. So ayan, pero nanood ako ng mga recipe guys kasi syempre hindi ko naman alam ang mga ingredients. At sa napanood ko nga kailangan muna daw siyang ibabad sa tubig na may asin. So ayan guys, kailangan nyo siyang lagyan ng asin para daw lumambot at maging crunchy. So ayan, ina-arrange ko lang yan siya kasi bawat ng cabbage nilalagyan ko siya ng asin. At alam nyo ba, super alat niyan. Pero syempre guys, kailangan yung hugasan yan at saka pigain para matanggal yung asin niya or yung alat. Ayan. Bali sinunod ko nga lang or ginaya ko lang yung napapanood ko or pinanood ko na tutorial. So ayan, matapos ang ilang minuto, natapos na rin ako maglagay ng asin sa kanya at binabad ko muna siya ng 1 to 30 minutes. Yun ang sabi sa tutorial na napanood ko. So pagkatapos niyan guys, dumako naman tayo dito sa paghihiwa ng mga ingredients. Inuna ko nga itong dahon ng sibuyas. Green onion ba tawag niyan? Basta yun na yun. Basta yan ang inuna ko. So, ayan, pinutol-putol ko nga lang yan siya dyan ng maninipis. Kasi doon sa napanood ko, manipis yung paghiwa niya. Kaya ginaya ko na rin. Alam niyo naman ako, si Gaya-Gaya. So, ayan, matapos ko nga siyang maputol-putol, sinalin ko siya dyan sa isang malinis na plato. At pagkatapos niyan, dito naman tayo sa sibuyas. Sa puting sibuyas, white onion. Kung kanina ay green onion, yan naman ay white onion. Ang daming pangalan, di ba pwedeng isahin na lang. So, ayan, binalatan ko muna yan guys. At syempre, napaluwa ako dyan. Di tayo immortal na hindi luluha sa sibuyas. Ayan nga guys, binalatan ko na rin yung kalahati. Grabe no, nakakaano talaga. Sobrang anghang at tapang din kasi ng amoy nitong sibuyas eh. Naluha talaga ako dyan guys. Pero carry lang kasi gusto mong gumawa ng kimchi. Panindigan mo yan B. Ayan, hiwa ko nga lang yan. White onion na yan. Nawawala na ako ng hininga B. Nakakapagod mag voice over. Ang hirap kumita ng pera. So ayan, hiniwa ko na rin siya ng medyo manipis lang. Pero yung isa parang ang kapal nun Charot. So ayan guys. Hiwa lang tayo dyan ng hiwa. Hanggang sa matapos natin ang ating mga dapat hiwain.
Ang dami kaya diyang dapat hiwain guys. Tapos alam nyo ba kung anong oras na ako dyan natapos? Mahigit 3 hours ko yung ginawa, promise. Medyo natagalan ako kasi nga nagbibideo ako. Pero siguro kung hindi ako nagbibideo, medyo mabilis yung gawa natin. Siyempre pag nagbibideo, ulit-ulitin mo yan. Tapos titignan mo yung magandang angle. Wow, angle. Tapos i-check mo pa kung gumagana or maganda yung kuha ng camera. Ganun, mahirap mag-video. Lalo ikaw lang mag-isa, wala kang taga-video. So, ayun nga, natapos ko nang i-cut yung white onion. Dito naman tayo sa carrot. Ayan, binalatan ko lang at saka tinanggal ko yung magkabilaan na dulo. Kasi, syempre, kailangan yung tanggalin para malinis. At pagkatapos nga yan, lininisan ko lang ito. Pwede naman sanang wag nang tanggalin ng yung balat niya, pero syempre tinanggal ko pa rin. Alam mo naman, dagdag minute sa video. Charot. Tsaka malinis din tignan guys pag bagong balat or binalatan mo yung carrot, 'di ba? Lalo't napakaganda ng kulay niya. Parang wala na makabuhay-buhay itong voice over ko. Pero sige lang, go lang. May upload lang sa YouTube. Gusto ko kasi guys, ma-monetize na sa YouTube. Kaya ayan, inaaraw-araw ko talaga yung pag-upload. Gusto ko talagang ma-monetize. Kasi dati yung isa kong account guys, monetize na yun. Yun nga lang, nagka-violation siya. Wala na siyang ads ngayon. Kaya nakakapanghinayang. May $2 na ako dun eh. Yun nga lang wala siyang odds. Parang na suspinde. Ano ba yun? Parang ganun. So, ayun nga guys, malapit na tayong matapos sa paghiwa dito sa ating carrot. Hindi ko manipis ang paghiwa dyan, nahihirapan ako. So, ayan. Sa kagustuhan ko ngang ma-monetize dito sa YouTube, inaaraw-araw ko talaga yung pag-upload guys. Kahit yung mga video ko ay parang wala namang kabuluhan, ina-upload ko talaga kasi yun nga, gusto kong ma-monetize. Syempre guys, sayang din yun. Kahit nasa bahay lang tayo, gusto rin nating kumita ng pera, diba? Sino ba naman ang ayaw sa pera, B? Dahil nga madalas ngayon nasa bahay na lang tayo, yun na lang ang naisip ko na pagkaabalahan, yung gumawa ng video, tsaka i-upload sa aking social media. Kahit papano guys, meron tayong income, 'di ba? Tsaka nakakaboring din pag nasa bahay ka lang yung wala kang ginagawa. Kaya mas okay na rin na mag-video ka tapos upload mo lang, 'di ba? Wala namang masama dun. So, ayun nga guys, tapos ko nang nahiwa ang lahat ng gulay. At, ayan, nilagyan ko na siya ng anong tawag dyan, nakalimutan ko. Basta in-order ko yan sa Korean shop, sa online. Kasi walang malapit na Korean shop dito sa tinitirahan namin eh. Ayan, bali, grade 9 ko muna yung dyan, yung luya, yung bawang, tsaka yung prutas kanina na puti. Yan. Tapos nilagyan ko rin siya ng gochujang ba yan? Parang chili paste, parang ganun. Pero hindi siya gaano manghang. Masarap siya ihalo sa mga niluto. Ayan, yan ang nagpapasarap dyan. Sobrang sarap. Yan yung kadalasan makikita yung sausawan sa mga sangyup, 'di ba? Sa mga Korean na kainan. So, ayan, tapos na nga akong maghalo dyan at ilalagay ko na or ilulublob ko na itong ating mga hiniwan na na carrot, tsaka white onion. Ayan, tsaka green onion. Grabe no? Ang daming pangalan, B. Iisa lang naman yung puno. Charot. So, ayan nga guys, kailangan mo lang yan siya ilublob dyan para kumapit yung parang sauce niya. At later, ilalagay natin siya dun sa sa cabbage. Ayan, para maging kimchi. Bali, piniga ko na nga rin yun guys. At bali, gumawa rin pala ako dyan ng pipino. Basta, para siyang kimchi din.